Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita na ating pinagninilayan sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 39 hanggang 56. At itong ebanghelyong ito ay nakaakma sa dakilang kapistahan sa araw na ito ng pag-aakyat kay Birheng Maria sa langit. At maunawaan natin ang dakilang kapistahan na ito, lalo na kapag maunawaan natin na si Maria ang kaban ng bagong tipan. Ito ay nakasulat sa pagtuturo ng simbahan sa ating katekismo sa simbahang Katolika. Ano ba ang kaban ng tipan? Sa lumang tipan, ang kaban ng tipan ay naroon sa tabernakulo, sa disyerto. At nakapaloob sa kaban ng tipan, pag binasa natin ang kasulatan, unang-una ang 2 bato kung saan nakasulat ang 10 salita, Decalogue o yung tinatawag natin 10 utos. At inilagay rin doon yung tinapay na nanggaling sa langit at ito yung mana na bumuhay sa mga Israelita nung naglalakbay sila sa disyerto. At inilagay din doon yung baston ni Aaron o yung tungkod ni Aaron, no, na simbolo ng pagiging pari. At alam natin na si Birheng Maria ay tinawag na bagong kaban ng tipan sapagkat yung 10 salita ng Diyos ay naging laman. Sinabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan, ang salita ng Diyos ay naging laman. At ito si Jesucristo. At naging laman si Jesucristo sa sinapupunan ng Birheng Maria. At sa Ebanghelyo rin ni San Juan sa Kabanata 6, sinabi ni Jesucristo, ako ang tinapay na nagmula sa langit. Ibig sabihin siya yung bagong mana. At ito rin yung nakapaloob sa kaban ng tipan. At si Jesucristo ay nasa sinapupunan ng Birheng Maria bilang tinapay na nagmula sa langit. At ang tinapay na ito, sinabi ni Jesucristo, ang aking katawan na magbibigay buhay. Kapag binasa natin sa sulat sa mga Hebreyo, si Jesucristo ang pinakapunong pari. Katulad ni Aaron, si Jesucristo ang pinakapunong pari. Kaya ngayon tungkod sa loob ng kaban ng tipan ay sumisimbolo rin sa pagkapari ni Jesucristo. Kaya nga maunawaan natin na si Maria sa ating simbahan ay ang bagong kaban ng tipan sapagkat ipinaglihi niya at naging laman si Jesucristo sa kanyang sinapupunan. At napakaganda pa na ating pagnilayan sa 1 at 2 aklat ni Samuel. Itong kaban ng tipan ay kinuha ni David, no, mula sa isang lugar at dadalhin niya sa Jerusalem. Ngunit hindi ito natuloy dahil merong nangyari, kaya itong kaban ng tipan ay nanatili doon sa bahay ni Obed-Edom ng 6 na buwan. Makikita natin na si Maria, at ito yung ebanghelyo natin ngayon, noong ibinalita sa kanya ng anghel ang pagdadalang tao niya kay Jesucristo, siya ay pumunta agad sa bayan at sa tahanan ni Isabel na kanyang pininsan at doon ay nanatili siya ng 6 na buwan. Kung paanong sa lumang tipan ay 6 na buwan nanatili sa bundok ng Judea, sa bahay ni Obed-Edom ang kaban ng tipan ng 6 na buwan. Makikita rin natin na sa lumang tipan, sa aklat ni Samuel, nung dumarating na ang kaban ng tipan sa Jerusalem, si David ay nagsasayaw at naglulundag sa tuwa. No? Makikita rin natin na noong dumating si Birheng Maria sa bahay ni Isabel, si San Juan Bautista sa sinapupunan ng pinsan niyang si Isabel ay naglulundag din sa tuwa. At si David din, nung nasa harapan siya ng kaban ng tipan, sinabi niya, bakit? Paano ang kaban ng tipan ay naparito at binisita o dinalaw ako? At ito rin yung sinabi ni Isabel. Ngunit ang mga katagang sinabi ni Isabel,
paano na ang ina ng aking Panginoon ay dinalaw ako. Ibig sabihin yung kaban ng tipan ay dinalaw si David. Si Birheng Maria na bagong kaban ng tipan, ina ng Panginoon ay dinalaw si Isabel. Makikita rin natin sa lumang tipan na ang kaban ng tipan ay nilukuban ng Espiritu Santo. At makikita natin ito, no? Doon din sa paghahayag ng anghel ng mabuting balita kay Maria na sinabi niya na lulukuban ka ng Espiritu Santo at ipaglilihim mo. At ito nga ang ating Panginoong si Hesukristo. No, ngayon, sa kasaysayan ng bayang Israel, no, kapag binasa natin yung lumang tipan, lalo na sa ikalawang aklat ng mga Makabeyo, itong kaban ng tipan ay nawala. Dahil nung kinukubkub na at winawasak na ang templo ng Jerusalem, sinabi roon sa ikalawang aklat ng mga Makabeyo na si Propeta Jeremias ay itinago ito sa isang bundok at walang nakakaalam. Pero sinabi roon na kapag ka darating na muli ang awa ng Panginoon, nandun na muli ang kaban ng tipan o lilitaw muli ang kaban ng tipan. At makikita natin, no, si Jesucristo nung nakapako sa krus, siya yung muka ng habag at awa ng Diyos. At doon sa paanan ng krus ay si Maria, no, ang bagong kaban ng tipan. Napakaganda nito sapagkat kapag binasa na natin, no, sa aklat ng pahayag o sa Book of Revelation sa ikalabing isang kabanata, si San Juan ay nagkaroon ng pangitain nung pagbukas ng langit at nakita niya sa langit ang kaban ng tipan. At kamangha-mangha sapagkat yung sumunod, no, na kapitulo, yung kabanata 12, ay sinabi roon na may isang tanda sa langit sapagkat nandoon ang isang babae na nadadamitan ng araw, nakaapak sa buwan at may korona lang 12 bituin. At itong babaeng ito ay nagdadalang tao. At merong dragon, ang sinaunang dragon o ang sinaunang ahas na nais sa wasakin o silain itong anak ng babae. At malinaw na ang aklat ng paghahayag ay nagpapatungkol sa pangdadalang tao at sa panganganak ng Birheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo. Noong unang panahon, wala pang mga kapitulo o bersikulo sa Biblia. Ibig sabihin, patuloy lamang ang pagbabasa nito. Kaya nga walang kapitulong humahati, no, sa pahayag kabanata 11 at 12. Kaya nga pag dudugtungin natin, kung hindi naman hinahati, yung kaban ng tipan na nakita ni San Juan, no, doon sa kalangitan ay yung babae rin na sumisimbolo kay Maria. At ito ay nagpapatunay kung bakit dito sa ating dakilang kapistahan ngayon ay nagsasabi na ang Birheng Maria ay iniakyat sa langit, sapagkat nakasulat din, no, sa ating Biblia, sa ating kasulatan na naroon sa langit ang kaban ng tipan. No? Ngunit itong dakilang kapistahan na ito ay may sinasabing napakaganda sa atin, sapagkat si Maria ay katulad nating lahat. Siya ay tao. At mula rito sa daigdig, sa lupa, ay iniakyat siya sa langit. Kung meron man naisabihin sa atin ang dakilang kapistahan na ito, sinasabi nito sa atin ang ating patutunguhan, ang layunin ng ating buhay. Ang ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw ay pansamantala lamang. Hindi habang panahon tayong mananatili rito. Hindi maaari na nandito tayo sa magpasawalang hanggan. At ang dakilang kapistahan na ito ay itinuturo sa atin yung totoong ating patutunguhan. Doon kasama si Jesucristo, ang ating Panginoon, ang Birheng Maria, ang bagong kaban ng tipan. Tayong lahat ay mayroong tahanan. Kaya nga sinabi ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan, no, sa kabanata 14, sabi niya, aalis ako, paparoon ako sa tahanan ng aking ama. No? At doon sa tahanan ng aking ama ay maraming lugar, maraming silid, no, na inihahanda ni Jesucristo ng Birheng Maria para sa ating lahat. Kaya nga ang buhay natin ay may layunin. Ang buhay natin ay may pupuntahan.
habang naglalakbay tayo dito sa lupa, ang mga Kristiyano ay nakatingin ang mata sa totoong ating tahanan, kasama ni Birheng Maria doon sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.